ang workbook. So, click lang natin to. And then, dapat gumawa ng dalawang columns. So, dito, lagyan natin siya ng design. Parang ayoko. Wait, palitan ko. Sige, mamaya. Sige, ano lang. Ito. Yan. Tapos, dito, for example, mga ano na lang. Tawag dito Johnny. For example, mga fruits. Yan. Ito yung product. Tapos, ito naman yung mga prices ng product mo. So, yan. And then, dito mag-isip ka lang ng 10. Pero, bali 9 na lang. Kasi nga, na-consume na ng isang dito yung isa. So, 9 na lang na product. So, for example, banana, mulberry, yan, strawberry, apple, orange, guava, avocado, yan. Tapos, ano pa? Melon. Dito, ano na lang? Grapes. Hindi. Grapes. Yan, tapos dito lagyan natin ng mga prices. For example, dito yung banana is 35, 50, 120, 110, 120, apple 25, guava, ano na lang, 35, orange is 20, ito 50, ay 40 na lang. And then dito is, for example, 30, and then 180. Yan. Tapos, kung gusto nyo i-add, instead na gumamit ng mano-mano na pag-calculate, na lang ng keyboard shortcut. So, kapag gusto nyo i-add yung numbers, ito lang, equal sign, tap yung kung ano yung gusto nyo i-add, and then the addition sign, for example 35 plus 50, and then enter mo, yan yung lalabas yung answer nya. So next naman, kung gusto nyo i-subtract, equal sign ulit, tapos 120 minus 25, yan, 95, diba yung labas. So kapag naman multiplication, equal sign ulit, tapos tap nyo kung ano yung gusto nyo i-multiply, and then ito yung sign ng multiplication, asterisk, 35 times 20, ganyan. So 700. Kapag naman gusto nyo yung tawag nito, gusto nyo i-divide, yan, for example, equal sign, then 180 divided by 180, tapos divided by 40, ganon, then enter, ano ba yan, hindi ko siya so ulit, equal sign, then ito, and then ito, tapos 40. So ito yung parang slash, ito yung sign ng division. So then divide mo yung 180 and then yung 40, tapos ito yung lalabas, naka-decimal siya,
4.5. And then kung gusto nyo i-sort by alphabetically yung names ng products or kahit na ano names, then ito na lang yung i-explain mo dyan eh. So ito siya, meron siya dito, itong arrow na to, makikita nyo siya, pero may tendency din na wala. So ang gagawin nyo lang is Alt H S S, ganyan lang, and then A to Z, ganun. Tapos yung prices naman kung gusto nyo din siya, so diba dito nakita nyo alphabetical na siya, arrange, alphabetically arrange na siya. So dito naman is yung prices kapag gusto nyo siyang i-sort by lowest to largest, by smallest to largest, or largest to smallest. So dito i-ano natin siya na smallest to largest. So nakadepende naman siya. And then kapag gusto nyo lagyan siya ng lagyan siya ng kahit na ano, for example, lagyan siya ng pie graph, line graph, or kahit na anong graph kung gusto nyo. Pero ako, ito na lang siguro sa wait, dito. Parang ito ba? Pero parang ayaw ko na. Ito na lang tayo sa mas common. So, para hindi na mahirapan. Pero ba't wala siya dito? So, ulitin natin. And then, insert natin ulit yung ano. Pero ito gumagana naman siya. So, ano dyan eh. Ito na lang yung sa'yo. Ito yung chart. Sige, ito na lang. So, meron dito yung papakita niya yung smallest to largest. So, naka-ano naman na siya. So, obviously, ganyan na siya. So, dito pwede nyo palitan yung colors na ano nyo. Ganyan lang. Certain sa mata. So, ano na lang tayo. So, ito na lang sa may ano, sa color green. Ito na lang pala. So, yan na lang. And then, palitan natin yung ano, pangalan mo. Jenny. Nalazo. So, yan na siya guys. So, tapos na. So, asan na yung, wait. Yung ano nyo. Hindi pala siya makita. So, yung color, ibahin na lang natin. Ay, yung style. Hindi ko na siya ano. So, sa kanina, i-control Z na lang para bumalik sa dati. Ito yung may ano pa siya. Parang naka-indicate kung ilan yung price niya. So, ito, bali yung price niya from lowest to largest. And then, dito lagyan mo lang yung name mo. Diyan, introduce mo na. So, ganyan na siya. So, that's all. Kapag gusto nyo lang i-ano, tawag nito, gusto nyo i-save, then Ctrl S. Yan. Okay. So, ganun lang siya guys. Nakasave na siya. So, I think, yun na dyan eh. End ko na to. Send ko sa'yo. Ikaw na bahala.